Usapang pilosopo sa Pasko, pag-usapan natin yan. Sino bang toka natin ngayong buwan? Featuring Augustine of Hippo. So ito po si Russell. Ito naman po si Lennon. At ito ang inyong tamang usapan. Usapang may tama. Yung Ayan, Sel. Noon, one of tama pala, fun fact, trivia, ang quote-and-quote religious name ni Reverend Lennon ay John Fred Agustin Maria, tama ba? Agustin Maria ang aking religious name. Yun yung name na kinuha ko ng profession. Sige pre, bago natin pasukin talaga yung kwento ni San Agustin, pwede mo ba akong bigyan ng background bakit napili mo si Agustin na pwede namang San Roque, Santa Ana, Roan, parang ganun. Bakit Agustin? Hindi, wag ganun. Agustin Maria, diba? Sige. Babalik ko sana sa iyo si San Roque, kaso nga lang. Makagat ka ng aso. Sige. San Agustin, dahil sa ano yun? Lord, give me chastity but not yet. Hindi, joke lang. So, sa background, sa mga religious orders and congregations. Ngayon, hindi na masyado. Pero dati, mas common yun, yung pag-take ng tinatawag na religious name. So, idea kasi is that when you profess the vows, yung tinatawag na evangelical counsels ng poverty, obedience, chastity. At sa case namin, katulad ng mga Jesuita, meron kaming obedience to the Pope. So, pagka nag-take ka ng vows, ang idea is that you become a new man, a new person, a new woman para sa case ng mga religious sisters. So, you take another name, iba dun sa yung baptismal name. So, kaya yung mga siguro may mga matatanda kayong kilalang mga madre o kaya mga praile na pagka tinignan ninyo, ang pangalan nila kunwari ay Sor Esperanza, pero ang birth certificate nila ay ang pangalan Pacifica o Basileia, di ba? Yung Mary Grace Piatos, religious name ba yun? Malay natin, baka religious name. Anyways, pero na-fall out yung idea ng religious name after ng Second Vatican Council kasi yung baptismal name mo, importante yun eh. So, hindi mo dapat yung mawala. Ngayon, lately, na-recuperate yung religious names, at least sa congregation namin, at least sa Pilipinas, kasi sa ibang mga circumscription wala pa rin. Pero at least sa Pilipinas, we conserve, ang ginagamit pa rin namin yung baptismal name, syempre. Pero, dinadagdag na lang namin ngayon yung religious name. Dati kasi talagang bagong-bago, papalitan. Oo, papalitan talaga. Tsaka dati, yung novice master mo yung magbibigay sa'yo. So, parang, okay, ikaw, Agustin ka. Sa mga monks yan kasi dati, yung parang mag-e-elect ka ng 3, tapos yung magpapangalan sa'yo yung abot. Ngayon, kami na yung namimili, kung anong gusto namin. Ikaw pala mamimili. Bakit Agustin eh? Ang ganda-ganda nung... Yan. Kaya ako Saint Augustine. Dalawa actually, kasi Agustin Maria. So, kay Mama Mary, tapos yung kay Saint Augustine. Ang pinaka-sure talaga ako na gusto kong magkaroon ng merong kay Mama Mary. So, either Jose Maria o kung ano man. Or Louis Marie o kung ano man. And then, I decided, na Augustine. Kasi I was really inspired dun sa conversion story ni Saint Augustine. And also dun sa kanyang, may bahagi ko kasi na I think lang, kasi hindi naman talaga, na intellectual ako eh.
na meron akong academician side, no? Academic heart, kumbaga, no? Yung personal charism ko para sa personal hindi to congregational. Yung personal charism ko ay teaching o kaya researching yan, pag-aaral, ganun. So, sabi ko, sino ba ng mga sa mga philosophers, sa mga academicians. So, marami kang nakaraan pag-usapan na si Thomas Aquinas, meron kang mga Saint Irenaeus, mga church fathers. Pero, siguro, pag sinabi mong Western theology, pinaka-consequential si Saint Augustine. After ni Saint Paul, no? Saint Augustine. So, kaya ako na si Saint Augustine. And then, yun nga, yung kanyang conversion story na I think I am still in my own way katulad ni Agustin na nag-journey pa rin towards the conversion. Yan yung story nun behind. And then Mary, syempre, kasi our mother is always the supreme model of humanity. Salamat, number 1. Yan ang ating patotoo. Mga testimonials. Well, actually, that's true. Yung some sort of a trivia again, the very first missionaries na pumunta sa Pilipinas are the Augustinians in 1565. Sila. Followed by the Franciscans in 1577 and Dominicans 1581 yata. Tapos another branch ng mga Augustinians, mga Recoletos, 1585. Not really super sure na sa mga details. Pero fun fact, pre, sa Recoletos, kasi may mga klase akong Recoletos Ang pangalan ng province nila dito sa Espanya, San Nicolas de Filipinas ata o San Ezequiel de las Islas Filipinas. Although, separate na yung province nila sa Pilipinas. Pero, mini-maintain nila yung Islas Filipinas kasi raw, nung time na yung tinatawag dito sa history ng Espanya na anong tawag doon? Kay Mendizábal yun. Nakalimutan yung term. Pero yung time na yung kinonfiscate ng estado yung mga ari-arian ng simbahan. Yung mga Recoletos daw, nakasurvive sila dahil sa Pilipinas. Oh. So, nawalan sila ng mga kumbento dito. Sa Pilipinas lang yung mga natira. So, doon sila nag-survive. Kaya hanggang ngayon, importante yung nila sa history ng Pilipinas. Fun fact lang yan. Trivia. So, talagang very, one of the oldest, one of the richest heritage ng simbahan ay contribution ng Augustinian family. I happen magkaroon ng opportunity ma-engage sila back in 2013. Pero medyo nakalimutan ko na rin Originally kasi, hindi naman talaga nag-found si Augustine ng order, no? Again, kung maalala niyo usapan ng Roman Empire natin, ang unang monastic community was founded by the Desert Fathers, diba? Yung mga pari dyan sa Mount Athos, yung mga ang tawag dito? Mga austere. Cenobites ba? Tama? Mga ganyan. Sila Saint Moses the Black, diba? So lang, dahil na politically correct na daw si Saint Moses the Ethiopian na daw yung pero rock and roll yun kasi medyo may pagka-similar sila ng kwento ni San Agustin. Si, Pasakalye. Kasi si Saint Moses Black, siya, kriminal siya dati. Oldapper, bandido. Tapos, nung parang hold upin niya, anachronistic wala namang hold up that. Parang meron siyang tinarget na monastery. Na-convert siya doon. Right there and then. Tapos, parang dyan pala. Nung na-convert siya, talagang he really embraced the conversion 180 degrees. Talagang grabe daw ka severe tsaka ascetic talaga yung life ni
ni Saint Moses the Black. To the point na talagang sa kanya galing kasi yun na you fast but the devil does not eat. You work but basta you pray but the devil, something like that. You fast but the devil does not you make sacrifices but the devil does not sleep, parang ganun. The only way you can defeat the devil is by humility because the devil has no humility. Parang tapos maganda yan. tapos ang matanda na daw si Saint Moses the Black. Mayroon na namang nanloob dun sa monastery nila tapos siya yung bantay. Tapos parang yun dun yata siya na deads. Kasi nung bata-bata siya, parang merong nanloob, monk na siya, tapos convert niya agad yun yung mga bandido. Pero nung mas matanda na siya, parang pinatakas na yung ibang mga brothers. Hindi ko matandaan, pero again, hindi nga nag-found si Augustine ng order. Religious order. So somebody else did. Pero inspired ni Augustine. Tapos ang daming families, ang daming communities na may ganong adherence until some pope around the medieval times united them all. Kaya nagkaroon ng Order of Saint Augustine. Which by the way is when it comes to traditions ng religious institutes o societies, dalawa lang talaga yung rule na tinatawag, yung regula na susundan ng lahat ng mga religious communities even until now. So, one is the rule of Saint Benedict and one is the rule of Saint Augustine. Yes, hindi siya nag-found ng order, pero it was during Augustine's time that he developed specific set of rules for his priests. Kaya nga sa Cebu, meron diyang Birhen sa Regla, Our Lady of the Rule. And kasi he instituted that rule, that sacred rule, para sa life and ministry ng mga pari niya. Sa Hipo, kasi naging bishop siya ng Hipo. Pero hindi talaga siya taga-Hipo, no? Pangit ng term, taga-Hipo. Pero hindi talaga siya, di siya doon pinanganak. Sa Hipo. Tsaka dating, ano siya talaga, taga Northern Africa siya eh. So, sabi dito, dahil siya sa Tagaste. Tagaste. Present day Algeria na daw to. So, currently, siya, Muslim country na yata, Algeria, no? Actually. I think near yan sa, kung natatandaan ninyo, hindi natin na-discuss to sa Roman Empire episode. Pero, near yan doon sa mortal enemy ng Roman Empire before sila maging empire. Yung Carthage, no? Yung Carthaginian Empire. Oh, yeah. Dapat sa Carthage. Pinagmulan niya, Saint Cyprian. Saint Cyprian. Practically, Roman-oriented na yung lugar niya kasi is 354. So, around early 300s or mid 300 AD siya pinanganak. So, meron ng empire. Pero, parang 100 years later, I think, if I'm not mistaken, Augustine died during a siege ng mga Vikings yata, parang ganun. Kasi si Augustine ay di ba, mga 4th century o 5th century na. So, si Augustine actually yung yung pagitan nung classical age tsaka yung medieval age eh. Siya yung pintuan eh. I-discuss natin yan sa legacy niya. Parang nung namatay nga siya, yun ata, hindi ko alam kung Vikings parang yun ata yung Ottoman invasion o Mamluk invasion na. Parang mga Visigoths yata yun, Ostrogoths, parang gano'n. Isa sa mga Goths, Hindi ko na matandaan yung detalye, pero
few years later lang talaga, mga nasa 413 yata siya na deaths. Mga ganun earlier o a little bit later. Pero few years later nga, yun yung ano eh. Doon na nag-fall yung Roman Empire, Western Roman Empire, no, 476. So, he's mostly Roman and yun nga, hindi nabanggit ni Brother Lennon pero he was actually known for having led a very hedonistic life. No? Talagang pleasure seeking talaga si Augustine. So hindi natin alam kung anong ibig sabihin nun pero probably marami siyang babae. Si Augustine, no? Si Augustine. Ah, and pagan Di ba, siya. Pagan, di ba pagan. until ng kanyang conversion ata, ewan ko kung totoo, pero alam ko may ano yun eh. Meron siyang common law wife. Kasi may anak siya eh. Tapos may anak sila, di ba? Si Deodatus. Yeah. Si Adeodatus. Ang tatay nito si Patricius, alam ko eh. Ang alam ko tatay nito Kupal. Pero more likely parang dun siya nagmana. Pero ang isa sa mga isa sa mga recorded, very well recorded na account sa buhay ni Agustin. Yes, hedonistic siya. He is very much in a way, no, in a manner of describing him as the man of today. He's very much immersed sa way of the world. So how the world operates, he knows how the world operates with all the fraud, yung mga panlinla, yung mga panluloko, yung mga oppressions, is very much familiar. Especially dahil nga under sila ng Roman Empire. So, he knows the injustices there. But, despite all this, meron siyang attitude na I think every one of us still has also. Parang inherent yun sa pagiging tao na mamaya mas i-discuss natin sa personal touch. Augustine found himself as a wanderer kasi he really wished to explore with all this. Parang hindi siya satisfied meron siyang longing, meron siyang hinahanap kasi despite all the pleasures in the world or yung mga familiarities niya sa secular life, meron siyang hinahanap kaya masasabi ko na he can be also relatable sa tao, sa atin, sa panahon natin. Kasi nagpatalon-talon to ng relihiyon, si Agustin. Kasi pagano to eh. Kaso lang, meron talaga siyang immense na desire to know the truth. No? Yung veritas, di ba? Yung truth. Nahanap yung truth. Truth about God, truth about life. Ano ba purpose ko sa mundo talaga? Ano ba dapat kong paniwalaan? And he entered through various philosophies. Ito nga sinasabi ni Lennon na siya yung portero, si San Agustino, si Augustinus kasi yung pangalan talaga niya eh. Si Augustine, siya yung doorman between dun sa threshold ng classical age, yung which is heavily Greek, no? Tapos dito sa medieval age kasi nga naalala niyo sa Roman Empire, di ba? Yung medium evum. Actually, si Augustine nga nag-lead kaya nagkaroon ng medieval times. Kasi kung tutusin, ang medieval age, yung middle times, nagsimula nga daw siya sa end ng Western Roman Empire noong 476. But Augustine died a little earlier and yet he is considered sa theology, considered siya as church father. Diba? Church father siya eh. So, probably, classical among the earliest yan eh. Earliest centuries of Christianity. So, but, sa philosophy, ang consideration sa kanya,
siya yung unang medieval philosopher. So, hindi siya talaga classical philosopher. Ang pinakahuli yata ng classical, if I'm not mistaken, is yung parang, hindi ko alam kung mentor niya pero doon nanggaling yung actually, yung foundations ng philosophy ni Augustine. Yung tinatawag natin si Plotinus. Yun ang sinasabi. Yeah. Chismis lang nila, baka mali ako. Hindi. Kasi alam ko si Boethius, later pa yung mga Ano na yun? 500. Medieval na talaga yun. Si Oo, si Boethius. Boethius iba yun eh. Pero si Boethius kasi, kaya lang naman siya sikat, kasi siya yung tanging pagano yata na medieval philosopher. Kasi hindi siya naging Pagano pala si Kristyano. Boethius? Alam Akala ko ko galit ano siya yun, sa mga monghe. Kristyano eh. Galit sa mga Kristyano. Kaya parang sinulat nga yata niyang libro ba is yung The Consolation of Philosophy. Teka, ikaw na mag-check. Kanya yan. Consolations of Philosophy. Kasi Kanya nga, yan. bad trip siya sa mga Kristyano dahil ginawa na nilang fully Christian, quote-unquote, yung philosophy dahil sa scholasticism or I don't know. Basta, against siya sa Christianization ng philosophy. So, back to Augustine, he really traveled far and wide. Kaya ngayon, he met his common law wife. They had a son, Adeodatus, means gift from God. Adeo, from God. Datus is given by God. And sa realm naman during sa ang tawag mo dito, sa journey niyang yon, na-encounter niya yung isa sa mga highlighted dati na ang hirap kasi sabihin yung heresies eh. Kasi kung Catholic podcast to, okay. Pero mamaya mas i-explain nila yan. Ano to? Kung na lang rather. Since more of philosophical naman yung theme ng discussion. Ano to? School of thought. School of thought ito, yung tinatawag na Manichaeanism. Mamaya kasi mas madidiscuss pa natin yan, yung mga thinkers nga, di ba? Anong episode ba yon? The church recognizes yung mga key thinkers nila ng throughout the ages who help establish and strengthen the foundations of the faith. Ang tawag doon ay doctors of the church. Doctor in a way, kasi nga doctor is simply meaning teacher of the church. Kasi doctor, parang more on Doctor, learned. to chere, parang ganun eh. To teach, to lead. To teach. Yeah. So, kaya doctor. Pero, dahil nga understanding natin ng doctor is healer, in a way, mga manggagamot sila kasi yung mga doctors, meron yung mga specific heresies na ginamot. Kaya ginamot. Ayun. So, for 33 years, sabi niya, kwento niya, kasi kaya Augustine galing to. Again, mamaya masayaan ni Lennon yan sa legacy niya. Kasi yung magnum opus niya is yung Confessions. For 33 years ng journey niya, he ultimately landed sa acknowledgement ng truth sa Christianity. This is very monumental kasi we're talking about one of the most brilliant thinkers of his time, of the Roman Empire. So eventually, even until now, pinag-uusapan natin siya, even until now, he has followers. So we're not only talking about a dead person who used to be a drunk, tapos babaero. No, hindi. This is a person who genuinely sought after the truth, no? The truth about everything. So, philosophical and spiritual journey towards the truth.
pinakamalaking help doon sa pagkakatuklas niya doon is yung silent yet loving and patient na accompaniment ng nanay niya, si Santa Monica, si Monica of Tagaste. Na siya ang Kristiyana, di ba? Kasi yung tatay niya, tsaka Kasi siya pagano eh. pagano yung airpot niya eh. Si Monica, in a way, sabi sa accounts, naging Kristiyano. And basically, yung foundations ng Christian tenets, galing kay Monica. Yun nga, di ba? Augustine entered almost everything and everyone. So, saan-saan siya napunta. And yet, yung examples ng nanay niya, parang doon siya naging curious. Kaya naging turning point niya dyan. Nagkaroon siya ng greater curiosity nung napunta siya sa Milan. Di ko alam paano siya napunta sa Milan. Ang layo-layo nung tatawid ka ng dagat. Pero, yun nga, dahil nga kung saan-saan siya napunta, napadpad eh. Doon niya narinig yung homily ni Ambrose. Ni Ambrosio. Si Ambrose of Milan. And mula noon, he was captivated. So he really invested himself sa Catholic faith. So, nabasa niya, meron siya nabasa daw sa Bible, yung Romans 13:14. So, noon meron ka bang Bible dyan? Pwede ba natin basahin? Romans. Sige, wait lang. Hanap ako ng Habang hinahanap mo yan, yun. Later on, nabaptize si Augustine as Christian around 387 daw. And like Moses the Black, kung kaninang kunento natin, he really took a 180-degree turn from his former life. He really became one of the most ardent of Christians. Ayan. Meron ka na ba nun? Ano nga ulit? Romans 13, no? 13 to 14. Okay, 13. Okay. Yan, basa kapatid. Okay, New American. Ito. Let us conduct ourselves properly as in the day, not in orgies and drunkenness, not in promiscuity and licentiousness, not in rivalry and jealousy. And 14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the desires of the flesh. Yan. Nabasa niya yan at meron daw siyang narinig na tinig. Ang sabi, parang kumakanta raw eh. Tole Lege. Kaya ang motto ng mga Agustinians sa coat of arms sila, Tole Lege. Take and read. Kunin mo to at basahin. Sino nabasa niya? So, mga nagba-Bible cutting, yan. Nauna, si Augustine sa inyo. Mga Bible cutting. After, ito yung sinasabi nila na one of the most sensational na conversion stories. Kasi it's a totally different from a very, description nila, from a very sinful man, pleasure-seeking man, has become one of the most strictest, most ardent, and the holiest of Christians. Pero make no mistake, talagang he really faced a lot of criticisms during his time. Especially when he was ordained Bishop of Hippo. People did not just believe. Parang tayo, no? Yung cancel culture. Everyone wants to cancel him. Kasi hindi lang naman Manichaeanism problema nun. May Pelagianism noon. So yun, ano na rin yan, madati niyang tropa na parang dating Pelagian kasi yan si Augustine eh. Kasi naging Catholic siya. So naging bad trip sa kanya, bottom line. And yet, with all the discourses, he was still justified. He was proven to be a truly genuine believer and follower of Christ. Yung self-control with all this, lahat ito nalaman natin kasi he wrote the famously
critically acclaimed Confessions. Yes. Hindi ko alam kung Confessions ito kay Ambrose pero talagang he really put in detail kung ano yung mga naalala niya sa buhay niya. So, yun yung background dun sa biography ni Augustine of Hippo. So, yun nga, he's from Tagaste, North Africa, pero he's become Bishop of Hippo for quite some years, no? And he helped establish and protect the city from sieges. Kaso lang nga, tanda na siya, yan, medyo may edad na siya nung inatake yung city niya. So, that's it for his biography. Now, to lead us doon sa legacy niya, especially doon sa philosophy, interject na lang ako dito. Sa philosophy and theology contributions ni Augustine sa mundo, si Lennon to kasi mas nababad siya sa pag-aaral nito. Non. Dahil nga si Agustin ay nagpalipat-lipat, no? So in his search for the truth, ay marami siyang sinalihang mga sekta, mga religions, mga esoteric groups, no? Kasi itong si Agustin, ang trabaho niya dati, di ba, ano siya, parang teacher of oratory ata siya. Kaya rin siya napunta ng Milan kasi teacher siya ng oratory, ng good way of speaking. Yun yung general term dati sa parang sophistry, parang philosophy. Anyways, isa sa mga grupo na talagang nag-invest siya, yung parang before ng conversion niya, ay yun ang pinaka-convinced siya na yun yung truth, ay yung Manichaeism. Tama si Russell na para sa akin din, hindi tamang term yung heresy. Kasi yung Manichaeism, pag sinabi mo kasing heresy, it means a false teaching coming from within the church. Pero yung Manichaeism kasi is something beyond kasi may mga Manichaeist na Christians pero the majority are non-Christians. So yung idea ng Manichaeism is dualistic, no? It's a dualistic religious system na siya, para siyang chop suey, halo-halo yung Christian theology. Meron tinatawag na yung Gnostic philosophy, no? Gnostic na parang hidden wisdom, hidden knowledge, no? So may ganong may sense of mystery in a way kasi kung sino lang yung napagkalooban, no? Yung enlightened, sila lang yung maliligtas kasi sila lang din yung nakakaalam. And pagan elements din, no? So halo-halo ng tatlong yan. And it came not from within the Roman Empire, but from Persia. Anong nito? Anong sinasabi ng mga Manichaeist? No? Para sa mga Manichaeist, mayroong primeval conflict between light and darkness. Yun yung idea ng Persia nung pangalan nito, si Xerxes ata. Yun yung idea niya na ako, sumasakop ako kasi I am an apostle or a disciple of the truth, no? So may primeval conflict between light and darkness. And this light and darkness can be interpreted as also light as the spirit, the spiritual world, and then darkness as the material world. Remember, si Augustine he lived a life na very hedonistic. And then now came the Manichaeans saying this. So, parang active talaga sa kanya na, teka, talagang this will convert my life, no? Tama yung sinasabi nila. Kasi, inaluan din nila ng Neoplatonic philosophy ni Plotinus Yun yung magic, kumbaga, ng Manichaeism Kasi hinalo-halo nila lahat ng magagandang bagay dito sa tatlong ingredients na to ng Christianity, ng philosophy, Greek philosophy, at ng paganism, no?
especially Persian paganism. So may ganung ano. Anyways, nung na-meet na niya si Saint Ambrose, narinig niya yung homily, dun siya na parang nagising ba sa katotohanan. So, his earliest works can be interpreted as a repudiation nung nung Manichaeism, no? So, kay Saint Augustine nagsimula tayo na i-value natin yung as Christians, i-value natin yung body, yung material, no, na hindi siya dualism lang per se na okay kasi may ganung tayo mentality na Manichaeist yun na mas mataas yung spiritual kaysa sa corporal. Para kay Augustine, man is his body and the spirit. So, pagka pinaghiwalay mo yun o kaya hindi na yun. So, yung kanyang earliest works ay repudiation nung Manichaeism, ng idea ng Manichaeism. And then, yung may kinalaman din naman pero more on as a response doon sa sa Pelagianism na tinatawag, no? So, ano tong Pelagianism? So, ito na talaga, ito heresy na to kasi nagsimula ito sa loob ng simbahan. So, mayroong isang, I think Irish monk, no? Pero nakatira sa may bandang Roma, si Pelagius. So, para kay Pelagius, ang Diyos ay mabuti, di ba? Mabuti ang Diyos. So, create siya ng humanity, creation, lahat very good, di ba? Sabi sa Genesis. So, ngayon, ang idea ni Pelagius is that because inherent yung goodness sa iyo, sa akin, at the end of the day, maliligtas tayo sa grasya ng Diyos. So ngayon, ang issue doon ni Augustine, teka, so you are saying na walang kwenta yung yung sacrifice ni Kristo sa krus. Para saan ang binyag? Parang gano'n ba? Parang sabi ni Pelagius, hindi na halos kailangan yung binyag eh. Kaya pumasok din yung idea ng infant baptism na naging malaking issue. No? So, bibinyagan ba ang mga bata o hindi? Sabi ni Pelagius, hindi kasi free will yan eh. So, kaya pagka tumanda na sila, tsaka kung gusto nilang magpapinyag, edi go. Kung hindi, okay lang din kasi at the end of the day, maliligtas sila. So, to justify, para ni Augustine na yung idea nga ng paano niya may re-reconcile yung grace, yung divine grace dun sa fallen state of man. Dun niya kinoin yung term na original sin. Now, ito hindi na to in-accept ng simbahan, no? At least sa original formulation ni Augustine na biological, na nagkasala si Adan at si Eva, tapos minana natin nung pinanganak yung mga anak ni Adan at ni Eva through biology, so through sex, tapos pinanganak, may original sin, no? So, ang current ang talagang interpretation ng simbahan ay hindi through biological transmission. Kasi ang kasalanan ay laging personal eh. So, bakit ko pagdudusahan ng kasalanan ni Adan at ni Eva ng tagal-tagal na hindi ko nga nakilala eh. So, ang tamang interpretation ng original sin is that we share on not really the guilt, but rather on the effects of that first sin, which is yung tinatawag na, si Augustine din ang term, concupiscence, o yung tendency to do evil. So, yun yung naging niya, yung original sin. Tapos, yung idea na kailangan, necessary yung crucifixion and syempre yung resurrection. Kasi, yung pagkakasala ni Adan ni Eva, definitive yun. Talagang nag-fall talaga yung humanity doon. So, kinailangan yung Kaya nga ang term ni Augustine doon sa pagkakasala ni Adan at Eva ay felix culpa o happy sin. Kasi, kung hindi sila nagkasala,
walang necessity na dumating si Kristo. At least para kay Augustine. Kay Bonaventure, alam ko, may explain ni Russell pamaya na iba yung idea ni Bonaventure, no, na hindi yung kasalanan na nag-cause ng pagdating ni Kristo. Anyways, ito rin, kaya in a way, dito nang galing yung idea ni Luther eh. Again, si Martin Luther ay Augustinian monk eh. So very siya, influence siya ni Saint Augustine at siya ni Saint Paul, kasi Saint Paul yung pare-pareho. Sabi nga nila, ang lahat daw ng ng magagandang nangyari sa simbahan at ang mga problema ng simbahan galing lang sa dalawa, kay Saint Paul at kay Saint Augustine. Mana lang. Tapos dire-diretso ka na yan. So you have Luther. So kay Luther, di ba, yung idea niya ng fallen humanity is that, so creation, and then the fall, the sin, no? Pagbagsak doon, yun, pareho sila doon ni Augustine. Pero ang pinagkaiba, para kay Luther, yung humanity ay hindi na makakabangon pa doon sa fall na yun. So, nung pagdating ni Kristo, ang ginagawa ni Kristo is that gina-justify niya itong makasalanan. Kaya meron silang term na simul peccator, basta parang justified sinner, parang sinner and justified at the same time. Yun yung term. Ang idea ni Augustine originally at ng simbahang Katolik is that, so you have the creation, the fall, and then you have the redemption on the cross, na itinaas ni Kristo ulit yung dignity ng human being doon sa bagong creation. So, itinaas niya, pero it does not mean na wala ng concupiscence. Meron pa rin tendency to evil, di ba? To do evil. So I think yan yung mga para sa akin isa sa mga importante. I think yung mga pinagsasabi ko more on theological, no? So si Russell siguro magdadagdag ng mga philosophical legacy ni Augustine of Hippo. Well, bago ko dugtungan yan, kaya nga ang main theme ng theology ni Augustine is how grace operates to leave room for the grace of God. Kasi masyadong denumero ang mga Kristiyano nung time na black and white ang lahat eh. Kay San Agustin, hindi, bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos talaga na iligtas tayo. Kaya nga sabi, one of his greatest quotes is, God who created you without you cannot save you without you. God who created you cannot save you without you. Yung sinasabi ni Lennon, yung concupiscence, yung concupiscence, mas maintindihan natin yan kung meron tayong konting background sa philosophy ni Plato tungkol sa tao, no? Kay Plato kasi, yung tao daw, man, is like a tripartite being. Para siyang, ang larawan niya ng isang tao, hindi pala. Ang larawan niya ng isang society ay isang taong nakasakay sa chariot na may 2 kabayo. So, yun yung society, di ba? Yung microcosm no, na tinatawag, yung miniature version ng society is man. At ang tao daw ay ginogovern ng 3 klase ng kaluluwa, soul eh. Iba kasi yung definition ng soul ni Plato. Eventually, si Augustine naman nag-define na rin nung notion ng soul, human soul, ayon sa Christian doctrine. Pero for Plato, merong 3 soul na nag-govern sa tao. And yung isa, yung bossing ng 2. So, that is the rational soul. That is the mind. Our thinking self. Right. The rational soul keeps in check yung tinatawag na concupiscible soul and yung tinatawag na irascible soul.
So, yung concupiscible soul, ito yung may tendency to do things na against its own nature. No? Tama ba? Yan yung Tapos yung yung irascible kumbaga kay soul, Saint Paul, 'di ba, di ba yung kumbaga kay Saint Paul na ano yun, na I'm doing ginagawa ko what yung in my hindi ko mind, dapat ginagawa. Hindi ko yun, yung dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. hindi ko ginagawa. Parang gano'n. So, yung concupiscible soul, yun. Yung irascible soul, yun daw yung passions. Kasi nga, being a hedonistic man, he can really speak as a thing or two about passions. So, yun. Yung appetite, yung irascible appetite ng tao to always seek pleasure and avoid suffering and pain. Oh, yan dalawang yan, kapag yan daw yung kung isi-symbolize daw yan sa society, para daw siyang philosopher, warrior, tsaka merchant. Yung kasi yung concupiscible is more of the actions eh. Tapos yung irascible soul is more on the feelings, the desires. Tama yun pala. Kasi nga yung rational soul mo, yung philosopher daw, ang trabaho niya daw, if you're going to imagine a plaza or yung agora na tinatawag, yung Areopagus, yung lugar kung saan nagtitipon-tipon ng mga tao, palengke, ganun. Town Square. Yan, Town palengke. Square, yeah, plaza. Ngayon, mall na pala, mall. Mall, kasi yung mall may event center yan sa gitna, di ba? Kahit nasa third floor ka, pinapanood mo may mga sumasayaw dun sa basement, sa ground floor. Parang ganun. Mga philosophers nga daw, being the thinking man, the thinking nature, they just observe and check. Yung concupiscible soul, yan daw yung warrior within us. Kasi daw, wala. Ang alam lang niyan is violence. So, yung tendency to commit violence, to do something outside of our nature, to harm somebody, and concupiscence yan eh. Concupiscible soul. So, irascible, yan nga, yung love of gain, love of money, of pleasures, sex, food, yung gluttony, yung mga ganun. Lahat yan, inappropriate ni Augustine na ito pala yun. So, parang ganun, meron siyang in a sort, meron siyang eureka moment. So ibig sabihin Plato, ganito yan. Parang he made an attempt to also Christianize Plato. Parang si Thomas Aquinas when he tried to appropriate Aristotle into his philosophy. So, dahil may ganung background si Augustine, kaya niya yan nasabi. And before ko balik kay Lennon, since nandun na tayo sa man and going na tayo doon sa society, yun din yung isa sa mga landmark na philosophical treatise or ano ba tawag mo dito? Great ideas ni Augustine. Kasi imagine you're in Roman Empire then nung mga period na to, medyo may mga upheavals na, may mga violence na, and the people are going to him, no, taking his counsels na, Bishop, ano ba nangyari? Ano ba masasabi mo sa mga nangyari ito? May gera dito, walang grabe yung pagpatay, walang due process, mga ganun, no? Tapos, yung Caesar ay trinete na i-assassinate ang emperor. Oo, yung mga ganun, di ba? So, alam ko parang nakaawa yata rin ito ni Augustine yung emperor nun. Hindi ko lang maalala. Pero, sabi niya, kasi ganito, again, we're going back to Plato. Kay Plato, yung philosophy kasi ni Plato, it attempts to explain everything.
'Di ba? Kasi yun naman ang tendency ng mga philosophers, mayayabang sila eh. So para kay Plato, tayo dito sa world, ano bang tawag sa world natin? Yung the changing world, itong ano, the world Hmm. of chaos, Yeah, the world of the world of chaos. And the world of chaos, this is parang masyado kasi nga ano eh. Sige, ganito na lang. Ang eternal battle noon bago dumating sila Plato, nagtatalo yung dalawang main schools of thought. Yung Heraclitean school na change is everything, change is coming. Ay, iba pala yun. scam. Change. Na everything is changing, na talagang we are in a destructible world, kaya the arche, the source of everything is actually fire, kasi sa kanya galing yan, sikat na word na you cannot step into the same river twice. Ngayon, yung kalaban nun, medyo matigas din, pangmalakasan din, yung Parmenidean school kay Parmenides. Para sa kanya, there's no change kasi we're all just part of the one. So everything is just mere expressions of the one. Di ko alam kung napaghalo ko si Spinoza o si Parmenides, pero actually parang ganun yun. Close, So close. everything is immutable. Yung isa sabi niya everything is changing. Yung sabi niya hindi, expressions lang yan ng ano, ng one, that one, the one. Kaya ang ginawa ni Plato, ganito kasi yan, sabi niya. Yung world of chaos, ito, tayo, we're just expressions of the world of ideas. Kaya doon babalik tayo sa allegory of the cave. Merong, imagine mo daw, sa isang kuweba, isang taong nakagapos na nakaharap lang sa pader. Tapos, doon sa ibabaw niya, may apoy. At sa pagitan ng apoy na yon na nagbibigay ng ilaw, may mga dumadaan ng mga peoples. Tapos may mga karga silang mga gamit. At yung mga gamit na yun, nagkikreate yun ng shadow kapag nadadaan sa apoy. Ang nakikita lang natin, yung shadow, yung image. Yung image na nakikita natin, para tayong mga nakagapos, nakakulong lang tayo sa mga sarili nating katawan. At ang nakikita lang natin, shadows lang yun. So kung nakita mo shadow ng ibon, hindi mo talaga alam kung ano yung ibon kasi hindi mo talaga nakita yung tunay na ibon. At ganun daw yung buhay natin sa world of chaos. Lahat tayo, si Lennon, ako, ikaw, kung nakikinig nito, lahat tayo, ano lang tayo, pictures lang tayo. Yung tunay na Lennon, nandun sa world of ideas. At kung ano yung Lennon dun, hindi talaga natin alam kung ano itsura talaga yung tunay na Lennon, kung ano talaga siya. So, we just know, kasi from time to time, may demiurge di ba? Parang, dati kasi, nandun tayo nabubuhay sa world of ideas, pero tayo ay, ano tayo parang, sabi kasi ni ang ultimate na talagang source ng truth is yung sun sabi ni Plato. So sa labas ng kuweba, kapag lumabas ka ng kuweba at nakita mo talaga yung ganda ng mundo, at nakita mo talaga kung ano yung itsura ng puno, yun ang tunay na sabi niya. Kaya sabi niya, yung tunay na Lennon, hindi talaga natin alam yun. Dati kasi lahat tayo part tayo nung greatest idea, yung sun. Yung idea na yun. And we are actually capable of really contemplating the very truth, yung tinatawag ni Immanuel Kant na nomena. Parang ating ninanamnam yung nomena, parang gano'n, yung the truth in itself, di ba? Kaso nung naging tao tayo ay nakatulog. At from time to time, naaalala lang natin yung experience natin dun sa world of ideas. Kaya may alam tayo. Kaya alam nating puno yung puno, aso yung aso, tao yung tao. Ngayon, anong connection nun? Ganun din, ganun yung idea din ng society. Yung socio-political philosophy ni Agustin. Ganun din, almost same like kay Plato. This is the city of man. Yung city of man, we will know pain, we will know suffering, we will know violence. But this is not
this is not our real city. As Christians, there is the city of God. And everything there is the reflection of the very truth. We will be sunbathing sa katotohanan, sa kabutihan, sa kabanalan, somewhere up there, parang ganun. Kasi, like Plato nga, dahil nga daw nakatulog tayo, tapos ang mga naaalala natin, yung mga faint na memories natin nung parang lumalangoy-langoy pa daw tayo sa world of ideas. Ganun din ang sinasabi niya ni Agustin. Pero tayo daw ay illuminated by divine grace. So tayo ay nililiwanagan ng grasya. Kaya kung ano natututunan natin, yun ay divine enlightenment. So again, if you're comparing, this is a very revolutionary, very landmark kasi dati walang nag-a-attempt. Nobody will dare to integrate philosophy and theology kasi sakit sa ulo talaga tsaka nakakatamad yun ng time na yun. And then here comes a guy named Augustine. Talagang he really wanted to hanggat kaya ng maabot ng utak niya, tahiin yung mga loose ends ng Christian faith until according to the legend, he was walking one day along the beach. Nakita siyang bata naghuhukay ng butas. May nakita na bata na naghuhukay ng butas sa buhangin. Tapos Sa beach, iigib siya ng tubig, binubuhusan niya ng tubig yung butas. Siyempre, dahil si Augustine, feeling niya matalino siya, pakialamero din. Sabi niya, Utoy, anong ginagawa mo? Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, boss, yung kasi, yung dagat, ilalagay ko dito sa butas. Kaya, hindi mo kaya yan. Yan, lawak-lawak ng dagat, lalagay mo sa maliit na butas. Sabi sa kanya nung bata, ganun din ang Diyos pag nilagay mo sa utak ng tao. Tapos yun, miraculously nawala daw yung bata. And there he realized that was the time kasi he was trying to write a treatise on the Trinity, on the mystery of God. Na-encounter niya yung bata. So that is the legacy of Augustine's theological philosophy and philosophical theology. Yeah, he really earned I like that. I like that. Ang ganda ng mo. He really earned the title of being a doctor of the church kasi during those crucial times, it really helped in a way, hindi pala in a way, actually in actuality, the genius of Augustine actually paved the way for the establishment of Christian ethics. Kumbaga yung foundations ng Christian morality nagmula sa dating immoral na tao. Parang ganun yung irony kasi nun eh. Kaya siya Doctor of Grace eh. Kasi he really experienced it eh. Being at the lowest eh. Na-experience siya maging latak ng lipunan eh. Kaya ngayon, karoon siya ng capability to contribute genuinely sa establishment ng City of Man and ng City of God. Yun yung yung talagang solid na contribution niya sa mundo. Kaya even until now, we'll see yung mga anak niya contributing to the improvement of human society and the church. Much has been said. Ito, tatargetin namin na 1 oras lang ito para mas hindi naman siya 2 hours katulad nito Thomas Aquinas. Pero Augustine is really a man of contemplation. Yung kwento ng bata, according to the legend, it was Christ, no? Who reminded him of his place. And from time to time, ganun naman si Augustine. Whenever he encounters yung divine illumination, yung mga yan, ang kagandahan sa mga teachers, mga saints like them, they really apply what they believe in, what they preach.
Talagang inaano nila yan. So, para sa kanya, he really gives emphasis on grace kasi he experienced that grace. He gives emphasis, he puts premium on divine illumination kasi he experienced the divine illumination. Kaya, ayun, yun yung ano ko dyan nun. Ikaw. Ang ano kasi, ang nickname, no, kay St. Augustine ay Doctor of Grace. Yun yan, Russell. Bukod doon, actually, ano rin siya Doctor of Free Will. Ayan, nabanggit na ni Russell kanina yung the God who created you cannot save without you. Cannot save you without you. So, para kay Augustine, importante yung free will, no? Kaya ang salvation ay pwede lang maging posible if it is gifted freely by God and accepted freely by man, no? So, hindi pwede ng imposed salvation. Kaya rin yung, ano to nandun din to dun sa idea niya nung oppose niya sa Pelagianism Yung idea na everything is good, everything will be saved, no? No. Kailangan mo i-accept yung salvation na yan. Yung something is a sin kasi you are committing it by your free will. And then, yun nga, nagkaroon din siya ng problem of evil, no? Paano i-explain to, no? Para kay Augustine. Para kay Augustine, ang evil ay non-existent So, hindi yun nag-exist talaga. Why? Kasi ang evil is just the absence of the good. So, for example, having the ability to talk is a good, no? So, not having it, so non-existent, is an evil in a way. So, sa morality, kapag nag-commit ka, ano ka sa evil, you are actually going against being, going against what exists, no? You are choosing what is contrary to the good, to being. So, yun yung idea niya ng existence of evil. And dahil nga may tendency tayo doon sa nothingness, may tendency tayo doon sa evil dahil sa concupiscence. Now, here now comes grace, no? So, sa harap nung grasya nung concupiscence natin, nandun yung grasya ng Diyos na nag-offer. Ngayon, nasa gitna ng dalawang yun yung free will mo. If you will continue to be as enslaved by your concupiscence or yakapin mo yung freedom na ino-offer ng grasya ng Diyos. Kaya nga yung idea para kay Augustine ng pagsunod sa commandments, no? Ten Commandments, for example. Sa Divine Commandments, para sa kanya yun ay yung tunay na freedom Kasi sumusunod ka doon sa grasya na ino-offer sa iyo ng Diyos. Hindi ka sumusunod doon sa natural na tendency mo na hindi sumunod, no? So, in a way, yung concupiscence is enslavement So, true freedom is fulfilling the commandments of God, no? So, yan. Nakapaganon na tayo dahil sabi nga ni Russell, will intend na 1 hour to. So, siguro, marami si St. Augustine Marami siyang works, no? Marami siyang sinulat. Pero, dalawa sa pinaka-importante niyang sinulat ay yung na-discuss na kanina ni Russell, yung City of God, The City of God, and yung Confessions, no? Kung saan niya kwento yung kanyang buhay niya since ang kabataan niya, lahat ng mga kalokohan niya, kwento niya doon. And also, towards at the end, philosophical nga yun kasi yung kanyang philosophy of time na yun pagdating doon. So, it's a very good book, no? Hindi ko pa nabasa yung City of God. Ewan ko sa'yo, Sel. Yung Confessions nabasa ko na. Pero nabasa mo na ba yung City of God? Excerpts lang. Kasi yung medieval philosophy namin marami ko-cover. Pero yun, ang ano bang ano ko doon? Nakalimutan ko na rin pala. Pero yun nga, yung main idea lang na
this is not yung notion natin na hindi ito ang katapusan, at meron pa doon. Yeah. Yan isa yan sa mga foundational na contributions ni Augustine. Dito sa schema natin, pre, may bahagi na segment ng I think magandang ring i-include natin, no? Christmas reflection, no? Parang Yeah. how do we connect, no? Panahon ng Pasko eh. Oo. Again, St. Augustine as a descendant na kumbaga ng theology from St. Irenaeus, no? Yung importance nung sa incarnation. Para kay St. Augustine, yun nga, nabanggit natin kanina, no? Yung importance ng pagdating ni Kristo para ibangon yung humanity, no? From the fall. So, yung incarnation in a way is a merging of divine grace, no? Tapos yung human frailty. Ano ba to? Yung sa Philippians, sa Philippians, di ba? Yung again, St. Paul, na very important din St. Augustine, that in Christ, God took the form of a slave, no? So, yung incarnation, yung kenosis, yun. Yung i-empty ng Diyos sa sarili niya to give himself up, no? Yung pro nobis, no? Yung probobis, no? Na sinasabi for you, yung sa or for many kasi sa original na Aramaic, yan sa consecration, di ba? Take this for the salvation of many, or for you, probobis. Anyways, yun. So, in a way, yung conversion story rin ni Augustine ay nagre-resonate din sa sa Christmas, no? Sa Christmas message ng hope, transformation, at salvation. Ano ang pre, ang favorite quote mo ni Augustine, or personal mo, Augustine moment mo? Ako dalawa. Sa personal actually yung kanta yung kanta na lang yung talaga yung paborito ko dun, yung gandang sinaun at sariwa eh. But late I have loved you, O beauty ever ancient, ever new. Late have I loved you. You You shouted and you broke my silence, and you shed your light and my blindness was removed. Parang ganun. Part yan nung sa Confessions eh. Tapos syempre, yung isa sa mga nakakaantig ng puso. Masarap pag nilayan yun, lalo ngayong Pasko, mga kaibigan. With all these happenings sa lipunan natin, sinasabi ni Augustine still resonates and rings out true para sa ating lahat. You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they find rest. Diba? Noon pa man, may mga upheavals na eh. May mga kaguluhan na internally and externally. And Augustine reminds us, the Doctor of Grace reminds us, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. I think it was Augustine who said na parang wala pa kasing mga early Augustine or late Augustine noon eh. Pero in a way, parang iyon yung late Augustine niya eh. Yung mature na Augustine. You don't have to look outside or away if you're looking for God. You just have to look within. Diba? I think it's was it Augustine who said the greatest niya? The Greatest Showman. The Greatest Showman. Loving God is the greatest romance. Finding God is the greatest adventure. Parang ganun yun eh. Siya ba nagsabi nun? Oh, pre, eto. To fall in love with God is the greatest romance. To seek Him, the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievement.
Di ba? St. Augustine of Hippo. Ang bangus, di ba? Ang lupit. Ang matindi. Ang lalim, no? Pero among all, my favorite promise, it's one thing na talagang I think it's also my message as a para dito, my Christmas message to everyone. Sabi ni Augustine, kung sino tayo, yun ang regalo ng Diyos sa atin. At kung anong maging tayo, yun ang regalo natin sa Diyos. Who you are right now is God's gift to you. What you become is your gift to God. So, Merry Christmas everyone. Yan, Early Christmas. Yun yung aking closing and yun din ang aking suggestment in a way. Sino tayo? So, we have to make an effort to really know who we are. Hindi pwede kasi na hindi ganito na kasi ako eh. Di ba? Sino ba naman ako para ibigin mo ganito lang. Sad boy. Diba? We really have to know who we are kasi if we want to experience the fullness ng mahalin ng Diyos, ng mahalin ang Diyos at mahalin ng Diyos, mailigtas, diba? As what Augustine would say. Diba? We really have to know who we are. And that journey is actually the longest one. See, upon the end of the journey, we'll discover the one who created us. And sabi nga ni Augustine, finding God is the greatest human achievement. So, who we are is God's gift to us. Realizing that we are gifts, the people around us are gifts, can actually make a difference sa mundo. At least yung mundong ginagalawan natin. Imagine mo, you find your workmates, you find your family gifts. And you yourself, gift, it's different. Kasi ang dami mga sinasabi ng mundo ngayon with all the negative self-talks. You are not worthy, you are inadequate, you are sinful, of course, we are all sinful. But that does not define us, diba? Sabi ka, we are created in God's image and likeness. Yun yung hugot ni Augustine dun. Yeah, of course we are. We are sinful. Of course we are pleasure-seeking, hedonistic and all. But we are still, if we can only discover that we are our beings, our existence, our breathing, our work, our life, our family, our relationships are parts and parcel of this package called life. Is a gift of God to us. And with this, whatever we do with this life, dami ko ng pinagdaanan, ang hirap ng pinagdaanan ko eh. Oo naman. Pero anong gagawin mo sa ito, dito sa itong pinagdaanan mo ito? Whatever you do in this life, ito naman yung magiging parcel, ito yung Shopee na ipapadala mo naman doon sa lumikha sa'yo. Kung sino tayo, yun ang regalo ng Diyos sa atin. Kung anong maging mangyari sa atin, ang regalo natin sa Kanya. Ayos! Yon, yan ang ni Saint Augustine, no? Siya ang ating usapang pilosopo ngayong buwan, no? Na saktong-sakto para sa ikaw no, na favorite quote mo, syempre. Actually, nasabi mo na yung mga favorite ko eh. Yung sa gandang sinuna at sariwa, yung our hearts are restless, no? Isa pa actually, siguro para lang may dagdag ako at least, is yung na-discuss na rin natin dun sa episode nung kay St. Thomas, no? Yung credo tintilegam, yung faith-seeking understanding. Yeah. So, katulad sabi ni Augustine, yung kasi minsan Hindi, mali yung translation pala, sorry. Mali ba? Oo, kasi yung faith-seeking understanding is kay Anselm yun. Yeah. Fides querens intellectum. Querens intellectum. Tama. Mali yung I believe that I may understand. That I may understand, yan. Buti na lang nandito si Russell ang ating
Latin dicere. So, yung para kay Augustine kasi is that to understand, no? To understand God, to understand reality, no? Kabuuan. Importante muna na may faith ka, may ano ka. Kasi it's like in theology, hindi ka pwedeng full on na mag-aral ng theology kung wala yung base ng faith mo. Kasi believe me, aral ka ng Bible, mawalan ka ng pananampalataya eh. Pero in general, kahit saan naman kahit na aral ka ng natural science, you need faith. Although, not really faith in God, pero siguro faith in the method, okay? So, in a way, faith is a building block. Hindi nga lang building block Yun talaga yung foundation nung understanding, no? So, yung relationship nga ng fides et ratio, no? Ng faith and reason. Hindi siya opposites. Rather, yung faith ay yung foundation from which reason can really understand the world. So, yun yung aking yun yung aking favorite quote in a way or idea from St. Augustine. Kaya ko rin siguro siya pinili as religious name, Agustin Maria. So yun yung akin, sir. Ang aking dyan. Ayos. Lahat tayo merong sari-sariling journeys and adventures. And I would like to believe that even if Augustine be alive today, he will still advocate that we have to go on a journey and embrace the journey, enjoy the journey. Diba? Ayun. Kaya in your Christmas journey, don't forget to take a quick pause and review. No? Sa malayo na narating mo, no? Pero the journey is still on. And the end of this journey is meeting yung reason, the very reason why we have one actually. Diba? And it's also our wish. No? It's our ardent wish. By the time na ma-publish ito, sakto na rin, papasok na ang Pasko. At least medyo may philosophical lang tayo bago mag-Christmas season. And yun yung ating tamang usapan muna para sa linggong ito, di ba? Yan. Again, yung mga natin, kayo, yung mga journeys niyo, personal journeys niyo, mga sharings or testimonials niyo, you're free to share. Mga questions niyo, may assignment kay Augustine, kung may masasagot namin, okay. Kung hindi, bahala na kayo. Chat GPT nyo na lang. Gemini. So, yun lang muna kami at dito muna kami. Muli, salamat sa pagsama at pakikinig. Patapos na rin ang taon. Happy kami at kahit paano nakakapagkwento-kwentuhan pa rin tayo. Muli, ito po si Russell. Ito naman po si Lennon. At ito ang inyong tamang usapan. Usapang may tama.